Paano kung ang iyong mga magulang bawiin sa'yo bago mo pa man sila tuluyang masilayan? Ano kaya ang pakiramdam ng mabuhay nang wala man lang ni isang alaala ng mga taong naglulan sa'yo sa mundong ito? Isang krimeng nagtanggal sa'yo ng karapatan upang magkaroon ng isa at buong pamilya. Magagawa mo na lang bang kalimutan ang lahat at magkaroon ng panibagong simula? O gagawa ka ng paraan upang pagbayarin ang mga taong may sala? Madilim ang kalangitan, malamig ang simoy ng hangin. Mga palatandaan na bubuhos ang malakas na ulan sa buong Kamaynilaan. Hindi naman nakapagtataka sapagkat inanunsyo sa radyo at telebisyon ang pagdating ng isang malakas na bagyo na kumikilos palapit sa bansa mula sa China. Pinag-iingat ang lahat, lalo na mga taong nakatira malapit sa karagatan at mga kabundukan para sa kung anumang sakuna. 5:00 na ng hapon. Mahaba na ang pila sa mga terminal ng bus at jeep. Lahat ay nagmamadaling umuwi upang hindi maabutan ng malakas na ulan at bigat ng trapiko. Para na din makapagpahinga ng maayos sa kani-kanilang mga kabahayan. Biyernes ng hapon at Sabado kinabukasan. Kung kaya naman lahat, naghahabol na. Isa na dito si Jinggoy. Nagtatrabaho siya bilang janitor sa isang sikat na bangko sa bansa. Maaga silang pinauwi dahil na din sa nagbabadyang sama ng panahon. Mabuti na lamang din at maagang dumating ang kanyang kapalitan. Bukod kasi sa pag-iwas na maabala sa trapiko dulot ng ulan at baha, kailangan niya ding umuwi ng maaga dahil naghihintay ang kanyang bagong panganak na asawa na si Alice. 2 buwan pa lamang simula ng mga anak ito, bumalik na sa trabaho si Jinggoy. Kung kaya naman naiwang mag-isa si Alice sa pag-aalaga ng kanilang bagong silang na anak. Wala ang kani-kanilang pamilya sa Maynila dahil nasa probinsya ang mga ito. Teller sa bangko si Alice, tubong Bicol at tubong Zamboanga naman si Jinggoy. Parehong lumuwas ng Maynila upang maghanap ng kaginawaan ng buhay para sa kani-kanilang mga pamilya. Subalit kung minsan, hindi mo din talaga masasabi ang laro ng kapalaran. Nagkagustuhan ng dalawa hanggang sa nauwi sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Kung kaya naman walang kahalili o katulong si Jinggoy sa pag-aalaga sa asawa. Kung minsan ay dumadaan doon si Minerva, ang kanilang kapitbahay. Ngunit hindi naman palagi iyon sapagkat may mga anak din itong inaasikaso. Nakipagbunuan na si Jinggoy sa iba pang biyahero na pauwi na din mula sa trabaho at mga kani-kanilang mga lakad. Siksikan na sa loob ng sinasakyang pampasaherong jeep ni Jinggoy. Bitbit niya ang pagkain kaninang magsisilbing hapunan ng mag-asawa. Sa kanyang pagsakay, saktong bumuhos ang malakas na ulan. Ayon sa balita sa radyo sa loob ng jeep, nakapasok na ang bagyong pinangalan ng Asyong, ang unang bagyo para sa taong 1980. Unti-unti na ding bumibigat ang daloy ng trapiko dahil mabilis na umangat ang tubig baha sa kanilang dinaraanan. Hindi na mapakali si Jinggoy sa kanyang kinauupuan sapagkat labis ang pag-aalala niya sa kanyang misis. Ang sumunod na balita ay patungkol sa gumagalang serial killer at most wanted na ngayon, pagala-gala sa Kalakhang, Maynila. Walang iba kung hindi si Boy Katok. Kilala si Boy Katok bilang walang awa at mabagsik na mamamatay tao. Ugali niyang kumatok sa mga bahay-bahay at ang sino mang magbukas, paniguradong kamatayan ang kakahantungan. Ilang buwan ng sakit ng ulo si Boy Katok ng kapulisan. Masyado itong madulas sa batas. Pinagnanakawan at pinapatay ang mga biktima. Ang ilang kababaihan naman, ginagahasa pa nito
bago tuluyang paslangin. Mahigit 100 tao na ang nagiging biktima ni Boy Katok sa loob lamang ng halos 5 buwang pananalasa nito. Kung kaya naman, may malaking halaga ng pabuya ang nakapatong sa ulo niya. Ayon sa balita, huling namataan si Boy Katok sa Quezon City, partikular na sa Payatas. Hinihinalang may mga kasabwat itong tumutulong sa kanya upang magtago. Mas lalong kinabahan si Jinggoy sa nadinig na balita sapagkat malapit lamang sa kanila ang nabanggit na lugar kung saan huling sumalakay ang serial killer. Dasal na lamang ang kanyang tanging pangsalag at umaasang ligtas ang kanyang mag-ina. Dahil na din sa labis na pagod, bumabagsak na ang ulo ni Jinggoy sa sobrang antok. Wala na din kasing halos galawan ng sasakyan. Ang kanyang 1 oras na biyahe, nauwi sa halos 2.5 oras. Nanakit na ang kanyang puwet sa tagal ng pagkakaupo hanggang sa marating niya ang kanyang babaan. Malakas pa din ang ulan, ngunit hindi nagpatinag ang lalaki at sumugod na ito. Simple lamang ang kanilang pamumuhay ni Alice. Nakaipon ng pera para sa panganganak ng asawa, para na din sa gastusin sa araw-araw. Ang kanilang panganay, pinangalanan nilang Mikael. Nasa maliit na compound nakatira ang mag-asawa. Nasa maayos na lugar at hindi sa barong-barong lamang. Masinop naman kasi sa pera, kung kaya maluwag ang daloy sa kanila ng salapi. Pasado 7:00 na nang makarating ng bahay si Jinggoy. Tahimik ang buong compound, kung saan may 5 bahay na pare-parehas may 1-2 palapag. Nangungupahan lamang sila at nangangarap na balang araw makakabili ng sarili nilang tahanan. Bakit sinugod mo yung ulan? Basang-basa ka tuloy. Sana pinatila mo muna. Pag-aalala ni Alice nang pagbuksan ng pinto ang mister. Anong oras na kasi? Alam kong gutom ka na. Sobrang haba ng biyahe. Sobrang haba ng biyahe dahil sa baha. Masyado na nag-aalala. Masyado na ako nag-aalala dahil nag-iwan ka dito mag-isa. Sagot ni Jinggoy. Ikaw talaga. Baka naman magkasakit ka niyan. Ani Alice at inabutan ng tuwalya si Jinggoy. Andito kanina si Ate Minerva. Bago sila umalis, dinalan niya ako ng pagkain. Kaya kahit papano, hindi naman masyadong gutom. Ikinuwento ni Alice na tanging sila lamang ang tao sa compound. Wala ang may-ari dahil umuwi sa kanyang pinapagawang bahay sa Batangas. Sila Minerva naman umuwi sa Cavite dahil namatay ng kamag-anak. Ang isa pang tenant, wala din. Bakante ang ilang bahay at naghihintay pa ng bagong lilipat. Kaya pala sobrang tahimik ng paligid. Tayo lamang pala ang nandito. Sagot ni Jinggoy. Agad itong nagbanlaw ng katawan upang mahagka ng kanyang anak na mahimbing nang natutulog. Tunay nga namang nakakapawi ng pagod mula sa mahabang trabaho kapag nasilayan mo na ang iyong anak. Hinaplos-haplos niya ang malambot na pisngi ni Mikael hanggang sa tinawag siya ni Alice para kumain ng hapunan. Pinagsaluhan nila ang inuwing pansit bihon at itlog na maalat ni Jinggoy. Ganon din ang tirang pagkain ni Alice ng tanghaling iyon. Masaya silang nag-uusap para sa kanilang mga plano. Bagamat may mga panahong salat, nagpapasalamat sila sa Panginoon dahil nagagawa nilang makaraos sa araw-araw. Maya-maya pa, biglang nawalan ng kuryente. Ganon naman madalas ang eksena kada may malakas na ulan o bagyo. Agad na pinuntahan ni Alice ang anak upang tiyaking ligtas ito sa lamok. Agad namang naghanap ng kandila si Jinggoy para magbigay ng liwanag sa kanilang munting tahanan. Madilim ang buong lugar dahil sa pagkamatay ng kuryente. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, ang pagbukas ng oportunidad para sa mga taong malakas ang loob na gumawa ng masama sa dilim. Hindi alintana ang sama ng panahon, may sa katuparan lamang ang nakasanayang mga gawi. 10:00 ng gabi. Walang halos mga taong nasa kalsada.
oras na din ng pahinga para sa iba. Ang patak ng ulan sa bubungan at panakanakang ingay mula sa mga dumadaang sasakyan ang bumabagsak sa katahimikan ng paligid. Sa kantong iyon, may nakaparadang mobil ng pulis na nagmamatsyag at nagbabantay sa paligid. Ayon sa kanilang nakuhang impormasyon, nasa malapit lamang ang kriminal na matagal na nilang tinitiktikan. Mula sa kabilang kanto, nakakubli ang isang lalaki. Nakasuot ng itim na kapote. Sinisipat ang nasa kabilang ibayo kung saan tanaw niya ang 4 na pulis na nagbabantay. Walang iba kung hindi ang kriminal na si Boy Katok. Batid niyang mainit na siya sa batas, subalit hindi ito naging dahilan upang manahimik siya at huwag gawin ang nakasanayan bilang pantustos sa kanyang bisyo. Walang bagyo o grupo ng mga pulis ang makakapigil sa kanya. Ikinubli niya ang kanyang sarili sa mga puno kung saan hindi siya makikita. Kabisado na niya ang mga galawan ng mga pulis. Tiyak siyang hindi magtatagal ang mga iyon sa kanilang pwesto at aalis din pamaya-maya upang mag-ikot. Marahil, pinapatila lamang ang malakas na bugso ng ulan. Pasado 12:00 at tama nga si Boy Katok. Narinig niya ang wangwang ng mobil, tanda na aalis na ang mga ito. Pinanood niya itong dumaan sa kanyang pinagkukublihan. Isang ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Hudyat iyon na malaya na siyang makakagalaw nang hindi mahuhuli ng mga ito. Nilagay ang pandong na kapote sa ulo. Nakasilid sa kanyang bulsa ang isang lancheta. Ang patalim na kumitil sa napakaraming buhay na kanyang naging mga biktima. Naglakad siya habang nakayuko. Nagsimulang maghanap ng panibagong biktima kung saan makakakuha siya ng pera at mahahalagang gamit na maaaring maibenta. Para saan? Para may maipangbili ng alak at droga. Walang ibang nakakaalam ng kwento ni Boy Katok. Maliban na lamang sa motibo nito sa kanyang pamamaslang. Lango sa alak, nasa espiritu ng pinagbabawal na gamot o di naman kaya napagpasyaan lamang na magnakaw. Ngunit ang mas malalim na dahilan tungkol sa kanyang pagkatao, walang sino man ang nakakaalam. Sarado ang mga tindahan, mataas ang mga bakod at may mga matutulis na bagay ang nasa tuktok ng ilang kabayan. Mahihirapan siyang akyatin ang mga yon. Kailangan niyang kumilos ng may doble o tripling ingat upang hindi masulok ng batas. Hanggang sa mapadaan siya sa compound kung saan bukas ang gate at tila iniimbita siyang pumasok. Nilingon niya ang paligid sa kamarahang pumasok sa loob nang hindi gumagawa ng kahit na anong ingay. Madilim ang paligid at tahimik. Pinakiramdaman niyang maigi. Walang ingay na matitinig. Sa pantahan niya, walang mga nakatira doon dahil kung sisipating maigi, walang matatanaw na mga gamit sa loob. Napaisip siya kung iisa-isahing buksan ng mga pintuan. Ngunit tama ang hinala niya. Wala din siyang mapapala. Magsasayang lamang siya ng oras. Handa na siyang umalis nang madinig niya ang iyak ng isang sanggol sa kanang bahagi kung saan siya nakatayo. Maraan siyang nagtago upang hindi makita. Pinilit sipatin kung tunay ngang may tao sa loob at napangiti na makita ang galaw ng mga anino mula sa loob. May mga pag-uusap din siyang natitinig. Labis ang galak na nararamdaman nang napagtantong walang ibang tao doon. Kung hindi ang nasa loob lang ng bahay sa kanyang harapan. Hindi siya mahihirapan sapagkat walang makukuhang saklolo ang mga ito. Isa pa, sa itsura ng mga kabahayan, nakakatiyak siyang hindi siya mabubokya sa kanyang unang biktima ngayong gabi. Paniguradong may malilimas siyang halaga ng mga salapi at ilang mamahaling bagay mula sa mga iyon. Nagsimula na siyang kumilos. Mahigpit ang hawak sa lanchetang nasa bulsa ng suot na kapote. Kumatok iyon ng 3 beses sa pintuan.
May tao ata. Sambit ni Alice. Dumungaw si Jinggoy mula sa bintana sa itaas. Wala naman siyang nakita sa ibaba. Wala namang tao ah. Maya-maya pa, may narinig ulit na 3 katok. Doon na naginala si Jinggoy at naalala ang balitang kanyang nadinig sa radyo kanina. Ang patungkol sa gumagalang serial killer sa Quezon City. Agad siyang kinabahan. Nanalangin na kung totoo mang si Boy Katok yun, lisanin na lamang niya ang kanilang tahanan. Panay pa din ang iyak ni Mikael. Marahil dahil sa naiinitan nito. Karga-karga na siya ni Alice at hinihili. Subalit hindi pa din ito tumatahan. Saglit na wala ang mga katok. Nakahinga ng maluwag si Jinggoy sapagkat tila pinakinggan ang kanyang dalangin. Subalit mali ang kanyang inaakala. Akmang lilisanin na kasi talaga ni Boy Katok ang bahay na iyon nang may mapansin ito. Hindi nakaugalian ng kriminal ang magtagal sa iisang bahay kung hindi siya mapagbubuksan. Hindi naman kasi nakakapagtaka dahil kalat na ang balita kung paano siya nang bibiktima. Subalit tila hulog ng langit sa kanya ang bahay na napuntahan. Nang hawakan niya ang doorknob, hindi iyon nakalak. Hindi din nakakawit ang isa pang lock nito sa bandang itaas. Inikot niya ito at napangiti nang magawang buksan ang pintuan. Marahil niyang binuksan ang pinto. Madilim ang buong bahay kung kaya hindi niya maulinagan ang mga kagamitang meron sa loob. Wala na din siyang planong magkalkal sa dilim sapagkat mauubusan lamang siya ng oras. Kailangan niyang hindi gumawa ng ingay para hindi makatawag ng atensyon. Nang sipatin ang nasa sala, nakakita siya ng relo na agad niyang dinampot. Naglakad papunta malapit sa hagdanan. Nasa itaas nga ata ang kanyang kailangan. Pinakiramdaman niyang mabuti kung ilan ang tao na nasa itaas. Kung sakaling marami ito, hindi na siya makikipagsapalaran pa. Ngunit tila umaayon sa kanya ang pagkakataon sapagkat 2 lamang ang nadidinig niyang nagsasalita bukod sa iyak ng sanggol. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Hindi siya maaaring basta na lamang umakyat dahil makikita ang kanyang anino. Hihintay niyang patayin ng mag-asawa ang kandila sa kakikilos. Subalit hindi ganoon ang naganap. Tila bukas ang kandila buong magdamag dahil na din may sanggol sa silid. Ngunit hindi na makapaghintay pa ng matagal si Boy Katok. Kumakalam na din ang kanyang sikmura at naglalaway na sa lasa ng alak at bato. Kung kaya naman, umakyat na siya sa itaas. Napasigaw si Alice sa labis na pagkagulat nang makita ang anino ng isang lalaking umaakyat at pumasok sa kanilang silid. Pagharap ni Jinggoy, saka namang indayog ng saksak ng lancheta ang inabot sa tagiliran. Nagawa pa nitong manlaban at nakadagok pa kay Boy Katok. Subalit muli siya nitong inandayuhan ng saksak. Bumulagta siya at pilit na nilalabanan ang kanyang buhay para sa kanyang mag-ina. Asan ang pera? Ilabas mo! Huwag kang magkakamaling sumigaw kung hindi papatayin kita, pati ang anak mo! Pananakot ni Boy Katok kay Alice. Nanginginig ang buong katawan ng babae, lalo nang makitang tila naghihingalo na si Jinggoy doon sa sahig. Sumabay na din ang pag-iyak ni Mikael. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako, pero pakiusap, huwag mo kami sasaktan. Naluluhang tugon ni Alice habang kinakalkal ang kabinet upang ibigay ang natatabing ipon. Ganon din ang laman ng kanyang pitaka. Ang dami mo pang sinasabi, bilisan mo na! Saka patahimikin mo yung bubwit na yan, nakakarindi ang iyak.
Isusunod ko yan sa tatay niya. Pananakot ni Boy Katok. Hindi na malaman ni Alice ang kanyang gagawin at kung ano ang uunahin. Ang asawa bang nasa bingit ng kamatayan? Ang anak na umiiyak na marahil nakakaramdam ng takot? O ang kailangan ng kriminal na nasa loob ng kanilang silid? Ano ba? Bilisan mo naman! Pasigaw na utos ni Boy Katok. Maya-maya pa, naramdaman niya may kumakapit sa kanyang binti. Ginagamit ni Jinggoy ang kanyang pantalon na gabay upang makatayo. Isang malakas na tadyak ang kanyang binigay sa lalaki. Mabilis na inabot ni Alice ang kanyang hawak sa lalaki. Subalit sa pag-aakalang magiging ligtas sila, nagkakamali siya. Pagkakuha, mahigpit na hinawakan ng kriminal ang kanyang dalawang kamay. Nagpupumiglas man, hindi niya magawang makabitaw dahil sa lakas ng puwersa ni Boy Katok. Hanggang sa isang paraan na lamang ang naisip ni Alice at iyon ay ang humingi ng tulong. Sumigaw siya hanggang sa takpan ng lalaki ang kanyang bibig. Dahil sa labis na pagpupumiglas, sinikmuraan siya nito. Sinabi ko naman na huwag kang sisigaw. Ang tigas din ng ulo mo. Pero kahit ano man ang gawin mo, sa tingin mo ba, hahayaan kitang mabuhay ngayong nakita mo na ang aking mukha? Hindi ako tanga. Humagulgol na si Alice, dala na din ng matinding takot. Ramdam niya ang pag-agos ng dugo mula sa bumukang sugat. Mabilis na nanghina ang katawan dahil na din hindi pa tuluyang nakakabawi mula sa panganganak. Subalit sadyang sugo ng demonyo ang kanyang nasa harapan. Dalawang magkakasunod na saksak ang ibinigay sa kanya ni Boy Katok sanhi upang siya'y mabilis na bawian ng buhay. Naluluha si Jinggoy na gumagapang na mahawakan man lang ang kamay ng mahal na asawa bago tuluyang mamaalam. Tinignan ng anak na nasa kama at umiiyak. Masakit para sa kanya sa murang edad na maulila nila si Mikael. Hindi man lang nila makikita ang isa't isa at masusubaybayan ang paglaki nito. Tiyak siyang hindi din matatanda ng bata ang kanilang itsura. Ganun pa man, dalangin ni Jinggoy na sana'y makaligtas si Mikael at mabuhay. Naulinigan niya ang paglapit ni Boy Katok sa kanilang supling. Kung kaya naman, inipon niya ang buong lakas, alang-alang sa kaligtasan ng anak at pinilit na tumayo. Hinablot ang plancha at pinukpok sa batok ng kriminal. Subalit hindi iyon ganun kalakas, dala na din ng kanyang panghihina. Agad din siyang natumba at naitulak patagilid si Boy Katok. Hindi inaasahang nakabig ng lalaki ang may sinding kandila na nakapatong sa gilid at nahagip ang kanyang kapote. Mabilis na nagapoy iyon. Nataranta siya habang tinatanggal ang butones upang hubadin ito. Dahil doon, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa hagdan. Lumapnos ang apoy sa kanyang pisngi at balikat. Nagawa man niyang mahubad iyon, subalit napinsala na ang kanyang katawan. Ramdam niya din ang tila pagkapilay ng kanyang kanang binti. Iika-ika siyang tumayo at lumabas ng bahay, bitbit ang kapirasong halaga na kanyang nakuha mula sa mag-asawa. Galit na galit si Boy Katok. Nais pa sana niyang balikan ang bahay at tadtarin ng saksak ang buong pamilya, ngunit wala na siyang nagawa. Mahapdi na ang kanyang muka at balikat, pati na din ang pilay na binti. Bukod pa doon, ang halaga ng kanyang nakuha. Halos 2,000 lamang iyon, kasama ng ilang alahas na hindi naman kalakian ang halaga kung ibibenta o isasanla. Samantala sa bahay, tuluyan nang binawian ng buhay si Jinggoy. Nakayakap sa kanyang asawang si Alice.
Hindi na nagawa pang masilayang muli ang muka ng kanyang anak bago tuluyang mamaalam. Naiwan ang bata na si Mikael na labis ang pag-iyak. Tila ramdam ng sanggol ang masalimuot na nangyari sa kanyang mga magulang. Hanggang sa may dumang isang mobil at napansin ang bukas na gate ng compound. Kilala nila ang may-ari doon at alam nilang mahigpit ito pagdating sa pagbubukas at pagsasara ng gate. Isa pa, oras na din ng gabi. Gumana ang kanilang critical na pag-iisip bilang isang pulis. Kung kaya naman, huminto sila. Bumaba dito si George at ang kaibigang si Manuel. Binunot nila ang kanilang baril at flashlight. Kailangan nilang masigurong walang naganap na hindi maganda, lalo na't pakalat-kalat ang kriminal na kanilang hinahanap. Kung kaya naman, anumang maaaring magkonekta sa kriminal na iyon, kanilang iimbestigahan. Sa paglapit sa gate, nadinig nilang malakas na iyak ng sanggol. Bukod pa doon, nakabukas ang pinto ng ikalawang bahay. Nagkatinginan na magkaibigan bago nagpa siyang pumasok. Inilawan ang sala at napansing wala namang naganap na paghahalughog. Maingat na umakyat si George doon sa itaas at doon na tumambad sa kanya ang bangkay ng mag-asawa. "Manuel, madali ka!" Sigaw ni George. Mabilis na umakyat si Manuel at nanlumo sa kanyang nakita. Napailing na lamang sila. Pinulsoan ni George ang dalawa at doon niya nalaman na patay na nga sila Alice at Jinggoy. Mainit-init pa ang katawan. Mukhang nangyari ang krimen. Less than an hour. Tatawag na ako ng backup at mga paramedic. Sambit ni George. Gigil na napasuntok sa pinto sa silid si Manuel. Gigil na napasuntok sa pintuan ng silid si Manuel. Kung nangyaring totoong sa pantahan ni George na nangyari ang krimen sa ganoong oras, nahuli sila. Kung hindi, muling nakatakas ang kriminal. Bukod pa doon, ito ang kauna-unahang mga biktima kung saan ay ang tanging nakaligtas, isang sanggol. Hindi nila alam kung ano ang dahilan o nangyari, kung bakit hindi pinatay ni Boy Katok ang musmos na ito. Ngunit ganon pa man, nagpapasalamat si Manuel na walang nangyari sa anak ng mag-asawa. Nakaramdam ito ng awa at marahang lumapit sa kama. Shh! Shh, gutom ka na ba? Maingat niyang binuhat ang sanggol at hinili. Sa edad na 35, wala pang anak si Manuel sa asawang si Shelo. Bagamat may ilang ulit nang nakabuhat o nakakarga ng sanggol, kakaiba ang pakiramdam ni Manuel sa batang iyon. Napansin din niya ang pangalang nakaborda sa lampin nito. Mikael pala ang pangalan mo. Ang cute naman. Nakangiting sambit nito. Tila ramdam ni Mikael na nasa maayos na siyang lagay, kung kaya naman natahimik na ito at nakatulog habang hinihili ni Manuel. Maya-maya pa, biglang dumating ang mga kasamahan niyang pulis kasama ang ilang miyembro ng Soko upang kuhanin ang bangkay ng mag-asawa. Hindi na binitawan pa ni Manuel si Mikael. Pagdating sa istasyon ng pulis, hindi pa din binibitawan ni Manuel ang sanggol. Karga-karga niya ito. Habang nasa daan, inutusan niya pa si George na bumili ng bote, tsupon at gatas na ipapadede niya kay Mikael. Maya-maya pa, dumating na ang kanilang hepe. Sumaludo sila Manuel at George kasama ng ilan pang kasamahan sa operasyon ng gabing iyon. Jinggoy Kabsat Maestrado, 29 years old. Alice Santos Maestrado, 27. Silang dalawang biktima ng kriminal na si Boy Katok ngayon. Huli na nang makaresponde kami, Chief. Multiple stab wound ang kinamatay ng dalawa.
Sa initial investigation namin, naganap ang pagnanakaw around 12:05 a.m. Hindi naghulugog ang kriminal sa baba dahil walang kuryente, kaya sa taas siya dumiretso. Nanlaban marahil ang mga biktima kaya tinuluyan na niya. Dagdag pa ng isa. Matapos basahin ang dokumento ng ulat, nabaling ang pansin ng hepe sa nakatayong si Manuel na tila nakikipaglaro sa sanggol. At kaninong sanggol naman ang hawak mo, De La Cruz? Tanong nito. Napatingin ang lahat kay Manuel na tila hindi nadinig ang tanong ng hepe sa kanya. Kung kaya naman inulit nito ang tanong sa medyo mataas na boses. Napatingin sa kanya si Manuel at nagulat. Sorry sir. Hindi ko kayo nadinig. Mikael ang pangalan ng batang to. Anak ng mag-asawang napatay ni Boy Katok. Kawawa naman. Sagot niya. You have to turn him over sa DSWD. Bukas na bukas din. Hayaan mong sila ang mag-asikaso sa batang yan. Kayo na ni De La Cruz ang humawak sa kasong to. Makikipagpulong din ako sa mga nasa itaas upang bumuo ng task force. Masyado ng sakit sa ulo yung Boy Katok na yan. Utos ng hepe kay George saka lumabas ng silid. Bago tuluyang lumabas, muli niyang pinaalalahanan si Manuel. Turn that child over sa DSWD. Hindi mo yan pwede basta-basta na lang iuwi. Okay? Tumango lamang si Manuel. Nakaramdam ng lungkot sapagkat kahit ilang oras pa lamang silang nagsasama ni Mikael, sobrang gaan na ng pakiramdam nito doon sa bata. Subalit kailangan niyang sumunod sa tamang proseso. Kinabukasan, may dumating na mga membro ng DSWD at nakipag-ugnayan sila sa mga pulis hinggil kay Mikael. Labis-labis ang lungkot ni Manuel, lalo pat tulog si Mikael nang niabot sa babae, subalit agad na umiyak nang kargahin niya ito. Mukhang nakampante na sa inyo yung baby sir. Biro ng babae. Matipid ng ngiti lamang ang sinukli ni Manuel saka tumalikod. Nabalot siya ng lungkot dahil kahit na ilang oras pa lamang silang magkasama ng sanggol, tila nagkaroon na siya ng espesyal na koneksyon dito. Hindi lamang basta awa ang nararamdaman sapagkat sa edad na 2 buwan, hindi nito alam na wala na ang kanyang mga magulang at mapupunta na siya sa kustodya ng DSWD kung saan ay makakasama niya ang iba pang mga bata na halos kapares niya ng sitwasyon. Dahil halos 24 oras na nagtatrabaho, halos pagod na ang buong katawan ni Manuel. Kaya naman nagpasya na siyang umuwi sa kanilang tahanan. Habang nagmamaneho ng motor, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang malaanghel na mukha ni Mikael. Pagdating ng bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang may bahay na si Shelo. Inabot ka na naman ng halos 24 oras sa trabaho. Wala ka ng sapat na pahinga. Sambit nito habang inaasikaso ang mga kakailanganin ng asawa gaya ng pamalit na damit at pagkain. Alam mo namang marami akong inaasikaso, lalong-lalo na ngayon. Hindi pa din nahuhuli yung Boy Katok na yon. Kagabi lang, isang mag-asawa na naman ang pinatay niya. Mabuti na lamang at buhay yung 2 buwang gulang na anak ng mga yon. Tugon niya habang nakaupo sa sofa at nagtatanggal ng sapatos. Sadyang matinik talaga ang kriminal na yon. Ilang tao na din ang walang awa niyang pinapatay. Kinakabahan ako para sa'yo. Araw-araw na lang ako nag-iisip na sana nasa maayos kang kalagayan. Pag-aalala ni Shelo. Huwag kang kabahan. Parte na ng trabaho namin ang malagay ang aming mga sarili sa peligro. Pero sinisigurado ko namang nag-iingat ako. Tugon ni Manuel. Pinipilit niyang bigyan ng mga nakakapanatag na salita ang kanyang asawa. Kumain na sila ng hapunan. Nagkwentuhan sa mga bagay-bagay na nangyari sa kanilang araw. Sa tagal ng kanilang pagsasama, tila hindi nakaayon sa kanilang tadhana ang maging mga magulang. 4 na beses nang nakunan si Shelo at binalaan na din na kung sakaling magbubuntis muli, mahihirapan na ito.
May problema siya sa matres, kung kaya naman nagiging maingat ang mag-asawa. Bagamat gustong-gusto na nilang magkaanak, mas pipiliin na lamang ni Manuel na wag kaysa naman malagay sa alanganin ng kanyang asawa. Isa pa, kontento naman ito kahit sila lamang dalawa. Hanggang sa naglakas loob na si Manuel na sabihin kay Cielo ang isa sa kanyang plano. Buong hapon ko tong pinag-iisipan. Naalala mo yung kwento ko sa'yo kanina patungkol dun sa sanggol na naulila? Kasi napatay yung mga magulang niya. Tanong ni Manuel sa asawa. Oo. Ano meron sa kanya? Natigilan saglit si Manuel. Hinahanap ang tamang mga salita kung paano sasabihin sa asawa na hindi ito magagalit o makakaramdam ng kahit anong negatibong impresyon. Nais ko sanang ampunin yung bata. Diretsahang sambit nito. Natigilan si Cielo sa nadinig. Hindi alam kung anong reaksyon ang ibibigay sa pahayag ng kanyang asawa. Kailangan pa nga bang umabot sa puntong mag-aampon sila ng anak ng iba? Nakaramdam siya ng panliliit sa sarili dahil hindi niya magawang bigyan ng anak ang asawa. Subalit sa mahabang panahon na pagsubok, nauunawaan niya din naman na pinapahalagan lamang ni Manuel ang kanyang kaligtasan. Maging siya, nais na din magkaroon ng supling na kanyang aalagaan araw-araw. Ngunit ni minsan, hindi pumasok sa kanyang isipan na mag-ampon. Ito din ang unang pagkakataon na binuksan ni Manuel ang usaping iyon. Hindi ko inaasahang imumungkahi mo sa akin ang bagay na yan. Ilang taon na din kasi tayong sumusubok. Nakayokong tugon ni Cielo. Teka, galit ka ba? Nabanggit ko lang naman. Pero kung ayaw mo, ayos lang din naman sa akin. Nag-aalalang sambit ni Manuel. Ito ang unang pagkakataong nakitaan niya ang asawa ng labis na interes sa pag-aampon. Pakiwari niya, tila may kakaiba talaga sa batang iyon na pumukaw sa puso ni Manuel. Isa pa, wala din namang kasalanan ng sanggol sa bagay na iyon. Hindi din naman siya galit sa nais ng asawa. Sa totoo nga ay nananabik na din siyang humawak ng sanggol at mapagod sa pag-aasikaso dito. Kung kaya naman, buong ngiti siyang sumang-ayon sa plano ni Manuel. Handa na siyang harapin ang bagong pahina nilang dalawa bilang mag-asawa.